Tubo, isang klase ng halaman na maraming pakinabang. Subalit nakakain ka na ba mismo ng katawan nito? Na ikaw mismo ang nagnguya at nagngata rito. Hello, what's up? Your best here. Mayroon pa nga bang tanim na mga tubo sa inyong lugar? Maliban sa pagkain ng katawan nito at pinagmumula ng asukal, ano pa nga ba ang mga nalalaman mo sa halamang tubo? Halika at iisa-isahin natin ang mas mainam na pakinabang at gamit pala ng halamang tubo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng puno ng tubo? Nakilala nga bilang pinagmumulan ng matamis na asukal. Batid mo ba na maliban pala sa masarap at matamis nitong katas, ay nag-uumapaw pala ito sa maraming pakinabang? Ang tubo o sugarcane sa Ingles ay isang tumataas na klase ng damo na nasa ilalim ng hanay ng mga halamang Andropogonae. Nakilala nga dahil sa isa ito sa mga pangunahing pinagmumulan ng matamis na asukal na kailangan nga sa maraming bagay. Ang halamang tubo ay maaaring tumaas ng hanggang 6 to 20 feet. Isa ang tubo sa pinakaimportanteng halaman economically, gaya ng mais, palay at wheat. Mainam na tumutubo ang mga tubo sa mga mainit at temperate tropical regions tulad ng India, Southeast Asia at New Guinea. Ang tubo rin ay mainam na pinagmumulan ng ethyl alcohol o tinatawag na ethanol. Sa bansang Brazil nga ay ginagamit nila itong alternatibo sa gasolina. Sa totoo lamang ay nagtatanim talaga sila ng tubo hindi para sa asukal, kundi upang gawing biofuel sa mga sasakyan. Ang katawan ng tubo ay binubuo nga ng 16% na asukal, 3% na carbohydrates at 73% na tubig. Kung kaya naman mainam itong pangpawi ng gutom at gayon din ng uhaw. Ang mga natirang mga bagas o sapal ng pinagkunan ng katas ng tubo ay sinusunog nga upang gawing namang energy source ng kuryente. Sa bansang Mauritius ay nagagawa nga nilang makalikom ng 100 kilowatts na kuryente sa bawat tonelada ng mga bagas. Batid mo rin ba na mainam talaga na kainin o nguyain mo ito dahil ito ay mainam na nagpapatibay sa ating mga ngipin. Nag-aalis din ito ng sakit sa bibig tulad ng bad breath at sira sa ngipin. Mainam na kumain ng tubo dahil nakatutulong rin ito upang sa iyong pagtanda ay maiwasan mo nga ang pagkakaroon ng osteoporosis. Ang tubo ay nagtataglay ng mga mineral na mayaman sa calcium, magnesium, phosphorus, iron at potassium. Hindi lamang ito mainam na pangmatid-uhaw, ito rin ay maaaring magbigay ng sigla at magtanggal ng stress at pagod sa katawan. Kung mayroon ka namang UTI o kidney stones, mainam rin ang pagkonsumo ng tubong ito na nakatutulong rin upang mapanatiling malusog at healthy ang ating mga atay. Kaya kahit medyo matigas nga nguyain ang tubo, ay bakit hindi mo subukan? Ikaw, nakakain ka na ba o nakasubok ka na bang kumain ng tubo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
Mahilig ka bang maglaga ng mais? At minsan ay iniinom mo pa nga ang sabaw ng pinaglagaan nito, sapagkat maraming araw itong dalang benepisyo. Subalit batid mo rin ba na bukod dito, ang mga hibla pala sa mais o buhok ng mais o corn silk sa Ingles ay mas higit pang epektibo? Kaya naman halika at ating talakayin sa videong ito ang mga benepisyong dala ng buhok ng mais. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin bang kumain ng mais at itinatapon mo lamang ang mga buhok nito bago mo pa lutuin? Nako, dapat ay hindi, dahil napakarami pala nitong dalang benepisyo sa atin. Ang sabaw o pinaglagaan ng mais ay madalas ngang ginagawang tsaa at iniinom natin sapagkat ito raw ay masustansya. Mainam nga itong nagpapakondisyon sa katawan, makatutulong upang makaiwas ka sa diarrhea at sa iba pang mga problema kaugnay ng gallbladder infection. Ngunit narinig mo na ba ang mga benepisyo namang dala ng buhok ng mais na madalas nga ay itinatapon mo lamang? Narito ang mga maaaring pakinabang sa atin ng tsaa o ng katas na na-extract nga buhat sa corn silk o sa buhok ng mais. Number 1. Ang corn silk tea o tsaa buhat sa buhok ng mais ay mayaman nga sa antioxidants na makatutulong upang makaiwas tayo sa mga problemang pangkalusugang dulot ng mga free radicals at ilang cardiovascular diseases. Number 2. Mainam rin ito para sa mayroong mataas na blood pressure. Nagre-regulate ito ng level ng insulin sa ating katawan. At gayon din ay maaari itong makatulong para sa mayroong mga diabetes at mataas na kolesterol. Number 3. Dahil nga sa maraming wonderful benefits ang tsaa buhat sa corn silk, nakatutulong din ito upang mabawasan ang pananakit ng tuhod o mga kasukasuan na bunga ng gout. Number 4. May kakilala ka rin bang nag-iihi pa sa kama? Well, ito ay mainam na solusyon. Inirekomenda nga ng mga eksperto ang pagkonsumo ng tsaa buhat sa corn silk bago pa matulog upang maiwasan na ang pag-iihi sa kama o sa banig tuwing gabi. Number 5. Ang corn silk tea rin na isang epektibong remedy para sa mayroong mga problemang kaugnay sa bato o kidney, kagaya nga ng UTI, masakit na pag-ihi, bladder infection, inflammation ng urinary system, at iba pang problema sa bato. Number 6. Kung lagi namang masama ang timpla ng inyong tiyan o ng sikmura, makatutulong din ang pag-inom mo ng tsaa buhat dito. Number 7. At kaugnay nga ng mga benepisyo nito sa ating mga bato at bladder, ay mabisa rin itong pinararami ang ating maiihi upang mailabas nga ang mga harmful substance at mga toxins sa ating katawan. Number 8. Mahusay rin para sa mga galos, kagat ng insekto, munting sugat sa balat o boils, ang buhok ng mais. Ito nga ay mayaman sa antibacterial at antiseptic properties na makatutulong sa inyo upang makaiwas sa anumang infeksyon. Number 9. Opo, may kakayahan din itong makapagpalago at makapagpasigla ng tubo ng ating buhok at makatutulong rin upang mabawasan ang mga marka o pekas sa inyong mga mukha. Kaya ano pa ang hinihintay? Magpakulo ka na ng buhok ng mais o ng corn silk. Subalit isang paalala lamang na huwag labis-labis sa pagkonsumo nito, lalo na nga sa mga buntis at sa mga nagpapagatas na ina. At gayon din naman sa mayroong mga iniinom na maintenance na gamot, sapagkat maaari nitong mapigil ang effectiveness ng gamot na inyong iniinom. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin
para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.